Good evening sa inyo lahat. Balik po ulit tayo sa continuation dun sa ginawa po natin na preparation ng DB. Ito naman po yung kanyang continuation. Once na na-approve na po yung DB at na-issuehan na ng cheque, ngayon po need na po nating i-approve sa loob ni EFRS. Ngayon, saan bang forms tayo pupunta para i-approve natin yung transaction natin na ginawa ng DB kanina? Ngayon po, yung facility na pupuntahan po natin para i-approve yung ginawa natin DB ay pupunta po tayo sa transaction review. 'Di ba? Sinabi ko po sa inyo, lahat ng mga transaction na ang status ay for approval ay sa transaction review magpo-fall po lahat. Meaning, dito po yung tapunan ng mga nakahang pa ng mga transaction nyo na kailangan nyong i-approve. Para maging good na po siya pagdating sa report. Ngayon po, titingnan po natin kung nasa na po yung kanina na ginawa nating DB. May option po tayo na pwede nating i-click itong button na to under sa navigation facility. I-click po natin yan. Then, diba ito po yung kanina, yung ginawa natin na transaction. Ito po yung transaction na reimbursement ng travel. Na ginamit natin kanina. Kung mapapansin nyo, yung transaction date is blanco. Pero kanina, dun sa DB preparation, di ba naglagay po tayo ng date? Pero sabi ko nga sa inyo, yung date po ng DB ay for the preparation lang. Pero ngayon po, na-issue na siya ng cheque at as good na po siya. Ngayon po, kung ano po yung date ng issue ng cheque, siya po yung ilalagay natin as the date transaction. Ngayon po, hindi po tayo makakapag-edit dahil nakalock pa. Kailangan po nating i-click yung edit data. Then, ang password po niyan is ACCTG. Yan. Ngayon po, makikita po natin, naging active na po lahat yung button. Meaning, pwede na po tayong mag-edit. Ngayon po, kung titingnan po natin before po tayo mag-edit, para isang tinginan na lang po kung ano yung mga fields na kailangan nating field upan, kailangan po i-identify natin under sa transaction classification kung ano ba yung classification ng transaction ay pinasok natin. Diba siya po ay under sa check and other disbursement dahil siya po yung chinek natin kanina under sa transaction journals. Diba po? Hindi po siya dito sa cash, hindi rin po siya sa cash receipt, hindi rin po sa cash receipt journal deposit, hindi rin po siya sa general journal, at hindi rin po siya sa SUMOA liquidation, kundi dito po natin siya nilagay kanina sa check or other. Kaya ito pong button na itong ating i-click. Yan. Ngayon po, na ito po yung mga data. Ang kagandahan lang po na nag-DB ka sa loob ni EFRS, hindi ka na po masyadong magta-type ng kung ano mang nire-required ng system ng field. Parang ilan na lang po yung kailangan natin fill upan. Alin na lang po ba yung kailangan natin fill upan? Di ba na-issue na ng cheque, nabigyan na ng cheque siya o nabayaran na. Ngayon, kung ano po yung date ng issue ng cheque, siya po yung ilalagay natin. For example, yan. January 9, for example, kinabukasan lang siya na issuean ng cheque, January 9 po yung ilalagay natin. Ngayon po sa transaction journals, hindi na po natin lalagyan kasi doon sa preparation natin ng DB, lalagyan na po natin siya kanina. Then pati yung transaction type, mayroon na rin po. Then pagdating po sa cash flow, ngayon mag-identify po tayo sa cash flow. Diba dahil po siya ay binayaran, dahil may cash involved na siya, meaning magpipila po tayo ng cash flow major category and cash flow subcategory. Ang pagbabayad po ng reimbursement natin ng travel, under po siya sa operating activity, outflow na po siya. Dahil palabas na ngayon yung cash, binabayaran na natin dun sa tao. Ngayon, ang subcategories niya, hahanapin po natin yung payment ng yan. Payment of MOOE. Pero kung siya po ay cash advance, ay dito po siya. Kung yung ang transaksyon niya ay cash advance, dito po siya sa
advances to officer and employees. Pero reimbursement po siya, direct na po tayo sa payment of MOOE. Yan. Ayan na po yung kanyang cash flow subcategory. No? Then, yung spending unit, sabi ko nga sa inyo, no need to fill up, leave it blank. Kung ikaw ay school, sa division po, pwede nilang gamitin to para dun sa mga non-IOS nila na dinadownload na MOOE. Then sa responsibility center, yan, pwede po nating lagyan for accounting dahil tayo naman gumagawa. Pwede po ang responsibility center na gumawa nitong is accounting division. Then, ano pa po ba yung kulang natin? Okay. Pagdating po dito sa accounting entries, kanina sa paggagawa natin ng DB, meron po dito na fields na hindi natin napilapan. Na sinabi ko sa inyo, aantayin natin na may issuean muna ng cheque bago natin pilapan. Ngayon po, balikan natin yung accounting entries. Di ba wala pa po siyang check number and date issued. Ngayon, ang ilalagay po natin kung na-issue na sa cheque, yung check number niya, 1, 2, 3. Yan, ayan po yung kanyang check number. Then yung date issue niya 1-9. Kailan siya in-issue? Yun din po siya. Yung January 9. Yan. Ngayon po, yung check number po, itatay po ulit natin. Ayan. Dun sa pangalawa. Lagi pong kung ilan po yung entry natin o ginawa natin na row, yun din po. Lahat po pipilapan po natin yung part ng mga fields na to. Wag po tayo na iisang row lang, magkakaroon po tayo ng problema sa ating report ng journals kasi mabubungi po doon. Hahanapin po niya yung kanyang partner, pero yung partner niya hindi niya po i-ignore po niya yon kasi nga po hindi po tayo naglagay na isang field na kailangan nila before sila magsama. Ano po, parang mag-asawa lang yan, kung hindi ka kinasal, di ka pwedeng magsama, magagalit yung magulang. Yun lang po, biro lang po yun, no? Yan, ganito dun sa system, kailangan lagi po silang tambal, no? Walang may iwan na yung mga fields dito na hindi nyo napilapan. Kailangan field na po yan lahat. Yan, ngayon po napildapan na natin lahat. Pwede na po nating i-select siguro na i-approve na natin kasi na-check mo na rin yung transaction na tama na ba, pero may option pa. Pwede rin tayo na maglagay ng supporting documents. For example, masipag ka, gusto mong ilagay kung ano mga supporting documents under dyan, pwedeng ilagay po dyan, pero nasa may option din na pwede mo namang hindi lagyan, no? Nasa sa inyo po. Pero proceed na po tayo sa posting status. Sa posting status, pwede na po natin ilagay yung approve. I-select na po natin. Yan. Ngayon, na-approve na po natin. Then, meron pa po ba tayo nakalimutan sa ating mga di ba wala na po. Pwede na po natin siyang i-post. Yan. Once na i-post na po natin, then do you want to post your transaction to GL? Yes. Yan. I-click natin. Ngayon po, pwede po nating i-verify kung pumasok ba talaga yung in-approve natin. Pwede po natin tingnan sa report. Kahit po sa financial, sa trial balance. Yan. Sa trial balance. Then, lagay natin yung 01. Then, yung date 11. 131. For example, isang buwan. Gusto natin makita na report. Bakit wala pa siyang report? Okay. Kasi nga po, dahil bago pa lang, natin siya na nailagay. Balikan natin yung certified correct. Kasi po yung certified correct, hindi ko pala siya nalagyan. Na-update na yung nung system, yung ginawa natin, pero may napansin ako na parang may kulang doon sa ginawa natin. Meaning, sa akin, sa setup ko, hindi ko pala siya nalagyan. Pero sa inyo naman po, transaction is pinalagyan ko sa inyo yan. Kaya pag nagawa po kayo ng report, wala na po kayong problema, na automatic nag-a-appear na po yung report. Ngayon po, ayun, nagawan ko na po yung certified. Then ngayon, puntahan ko po yung trial balance. Yan. Then i-click ko po yung preview. O, yun na po siya. May report na, 'di ba?
Meaning yung problema ko kanina, yung certified correct, hindi ko po napilapan. Ayan na po, pumasok na rin po yung transaksyon natin ng NCA, pumasok na rin po yun sa travel, pero yung beginning balance po natin hindi pa pumapasok, ano, dahil hindi ko po siya in-approve pa. Baka mamaya meron pa akong baguhin, kaya hindi ko po siya muna in-approve. Ngayon ito po yung mga transaksyon na in-approve natin, pumasok na po siya sa trial balance natin. Ayan po yung output. Yun po yung process natin, paano gamitin yung DB at paano tayo mag-approve dun sa ginawa natin DB. Sana po makatulong po ulit sa inyo yung maliit na video na to, at maraming salamat po.